Sa nalalapit na Christmas game ng Lakers at Golden State, sinagot ni Steph yung sinabi ni LeBron na sobrang dami ng 3-point shot na pinakakawalan ngayong season. Last year, ang average lang nasa 35 per game. Ngayong season, 37. Pero noon, walang team ang umabot ng 50 3-point shot attempts per game. Ang leader pa ngayon sa 3-point area si Anthony Edwards at si Malik Beasley na meron tig 116. Last season, dalawang player lang ang merong 4 3-point shot per game, si Steph at si Luka. Ngayong season, 7 player. Meron namang 13 players nung nakaraang season na merong at least 3 3-point shot per game. Pero ngayong taon, umabot ng 24 player. Ang sinagot naman ni Steph about sa statement ni LeBron na sobrang dami ng 3-point shot, kahit sino naman merong opinion pero hindi siya yung tipo kasi ng player na makakagawa ng windmill dunk at makakadrive papasok ng lane. 3-point shot lang talaga yung fighting chance niya. Katulad ni Steph, si Luka ganun din. Makakapasok naman siya sa lane pero hindi makaagawa ng windmill dunks or makaposterize ng madalian. Pero kapag tiningnan yung lista ng mga 3-point shooter ngayon, ang makakagawa ng windmill at poster dunk ay sina Edwards, LaMelo, Tatum, Brandon Miller, Donovan, Lavin at si Wembanyama. Dagdag din ni LeBron, meron siyang idea kung paano pipigilan ang pagdami ng 3-point shooting team pero hindi niya gagawin yon. Parang kakaibang alam niya kung paano pigilan yung mismong game. Noong 2021 or 2022, merong proposal noon na ilimit lang ang 3-point shot ng mga team. Tinawag na ridiculous ng ibang mga analyst yun at ibang mga team owner dahil isang player lang naman ang tatamaan nun, si Steph lang. Pero ngayon, hindi lang isa kundi lahat ng teams at maraming player kung i-implement ang magkaroon ng limit. Sinabi rin naman ni Commissioner, hindi niya papakailaman ang rule. Sinabi pa ni Steph na hindi siya titigil sa pagtira ng 3-point shot lalo na't makakalaban nila yung Lakers sa susunod. Ito rin kasi ang naging weakness ni Steph ngayon na dati niyang strength. Mayroon na rin kasing edad pero yung mga 3-point shooter dati matatagal ang karir sa NBA tulad ni Ray Allen at Reggie Miller. Kasi nga bibihira pa ang katulad nila nun. Mapapansin din naman ang epekto ng 3-point shooting na yun ang bumubuhay sa karir ng isang player lalo na kung malapit mag-retire. Si Draymond Green may average ngayon ng 1.4 out of 3.8 per game, 38%. May total agad siyang 36 3-point shot. Dahil hindi lang isang team ang volume shooter sa beyond the arc ngayon, mag-a-adjust din yung defense ng mga teams pati yung build ng lineup nila. So hindi na one of a kind si Steph ngayon. Dati ang workaround sa mga non-athletic player sa NBA maging 3-point shooter. Ngayon naman yung mga athletic player naging 3-point shooter na rin. Parang ang lumalabas, kaya maging shooter ng athletic player pero hindi kaya maging athletic ng isang shooter. Katulad ng sinabi ni Steph na hindi siya makakagawa ng windmill. Nung time na nagdo-dominate si Steph sa 3-point area, 3 players lang sa liga ang meron 3 hanggang 4 na 3-point shot per season. Si Klay, Steph at magpapalitan kada season, either si Damian Lillard, James Harden at si Buddy Hield. Sa ngayon, kinokopya ng mga teams ang defending champion ng Boston Warriors, Celtics. 40% ng score nila last year galing sa 3-point area. Mas tumaas pa ngayon na umabot ng 47%. Pero hindi naman talaga Golden State ang kinokopyang style ng Celtics kundi ang 2019 Rockets dahil nun kay James Harden na second 3-point shooter behind dito kay Steph. Yun din ang season na si Harden nakailang 60 at 50-point game. Ito rin yung time na si Mike D'Antoni gumagamit ng pure offense at gumagamit din siya ng small ball lineup na gamit naman 3-point shot. Nasa 45 3-point shot per game ang Houston noong 2019. Ang susunod sa kanila, Bucks na meron 38. Yung Golden State pumatak pa noon na number 8 na meron 34 per game. Ang pinagkaiba nga lang ng style ng Celtics na hindi makokopya ng ibang mga teams dahil naayos nila yung problema sa 2019 Rockets. 8 players nila ang may at least 2 3-point shot per game at kayang dumepensa ng 8 player na yon. Ito yung kulang sa 2019 Rockets.